Tata tungkol sa yung gospel last Sunday. Kasi yung sa gospel bro, yung isang babae na Canadian na humingi ng tulong kay Jesus at hindi niya tinulungan sa kadahilanan na 'di ba sumagot si Jesus sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ano ba tong sambahayan na to, bro? Kung sa panahon ngayon na ito ba yun ni literal na Israel o ano, yung sambahayan na lumaganap sa buong mundo, yung Catholic. Yun bro, ang una kong ano. Okay, so bigyan tayo ba Junre pagsagot, Junre? Brother Yes, Junre. bro. Yes, po dyan, do. Sambahayan, no? Well, that time, ang sambahayan na yun, Israel. No? Sambahayan lang ako ng Diyos ako isinugo. So, ang Israel yon. Then, metaphorically, Israel, siya yung bayan na pinili ng Diyos, no? At sa New Testament naman, yung sambahayan na yun, pakibasa sa first 3:15 bro, ng unang Timoteo. Ano yan bro? Unang Timoteo 3:15. Unang Timoteo 3:15. Ang sabi ganito, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So, ang sambahayan pala ng Diyos, yun yung iglesia na haligi at suhay ng katotohanan. So, yun bro, tama ka, yun ang Catholic. Dahil historically, yes bro? Ito na yung Catholic ngayon, no? Yes, kasi historically, Catholic lang ang existed ever since Christ built a church. So, kung i-trace mo sa history, ang tinuturo ng history na tatag ng Panginoong Jesucristo, Katoliko lang. So ang sambayang sinasabi niya, no, sa panahon natin yan ang Katolik. May follow-up pa ako, bro, John Ray. Yes. Yes. Yung babae na nanghingi ng ng tulong para sa kanyang anak, yes, na pinahirapan ng demonyo. Literal to, literal ito, bro, no? Yes, literal po 'yun. Literal po 'yun. So totoong nangyayari ito. So pwede rin nating gamitin din sa panahon natin ngayon. Yes, actually si Wendell, di ba, nag-deliveran siya ng anak ng isang Muslim at yun nga ang naging way na na-convert sa pagkakatoliko. Hindi naman kapananampalatayaan natin yun pero dahil lumapit, ang exegesis kasi niyan, brother, no, totoo naman talaga na pinadala ang Diyos sa kanyang sambahayan lang. Pero hindi yan nangangahulugan na hanggang dyan lang talaga siya. No? Dahil kung titingnan din natin ng 24:47 ng Lucas, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, pakibasa na nga lang muna bro dyan yung Lucas 24:47 bro. Okay, Lucas 24:47. Ito naman ang sinasabi. Sa kanyang pangalan ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. So, yung pagpapangaral natin sa katuruan ng Panginoong Jesucristo, although sa atin ibinigay, ano pa rin yun, ipa-spread pa rin yun sa lahat, hindi sa Jerusalem lang. Sabagay, hindi sa sangbahayan lang na Diyos, hindi sa mga Katoliko lang. Kaya kung may lumalapit sa atin, binibigyan natin yan ng naayon sa kanyang inihiling. No, at ang inihingi natin, ang inaano lang natin diyan yung faith nila. Tulad nung nangyari sa babae, di ba? Inayawan siya ng Panginoon kasi hindi siya Israelita, pero nakita ng Panginoon sa kanya na grabe yung faith niya na kahit mumog lang mahulog sa kakainin ng aso. Yun ang exegesis nun na kahit mga na lang no ng yung mumog kasi doon ayon sa mga scholar, yun yung salita ng Diyos, sumumog lang ay kakainin niya, mahulog sa
sa ano, yun ay kakainin niya pa rin. So nakitaan siya ng faith ng Panginoong Hesus. So kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, napakadakila ng iyong pananampalataya. Muwi ka na at gumaling ng iyong anak. So ganoon ang Diyos. Gusto niya makita, kahit pa sino ka, gusto niya makita na nananampalataya ka talaga sa kanya. Tulad nung nangyari kay Bro Wendell, no? Anak ng Muslim, lumapit kay Bro Wendell. Hindi naman yung lumapit para lang magpaano eh. Talagang nanampalataya sila na baka mapagaling ni Bro Wendell. Mapalayas pala yung ano, yung gumagambala sa kanilang anak. At yun ang naging way, yung Muslim na yon ay naging Katoliko. Yes. Okay, bro. Thank you, bro. Maraming salamat, bro. At sa lahat na sumusubaybay. Salamat. Okay, so dito naman